if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 And welcome back to another Outdoor Cruises episode. Hanggat may pagkakataon, ay gawin mo na ng gawin ang mga gusto mong gawin. Dahil darating ang panahon ay hindi mo na magagawa ang mga gantong bagay. Yo, good morning sa ating lahat. Babiyahe tayo ulit. So dati natin napuntahan sa parting Quezon, yun ay Isla Chica. So babalikan natin siya ngayon dahil may mga kasama tayo doon at kikitain ulit natin yung dati nating kaibigan na nakasama natin din doon. So nag-prepare na kami, okay na, nakapag-pack up, nakapag-impake na kami ng aming daladalhin. Ayan. So ang aking anak, ay matutulog na naman sa ating kaibigan na sa Tisay. Ay, ayan. So, ito na, paalis na tayo guys. At ito na ang aking sitwasyon ng aking mga kasama oso. Ang aking anak, si Jairos, at ang aking asawa, si Mimi Rosa. So, ayan, babiyahe na tayo para sa ating adventure today. So, syempre, sisimulan natin ang ating araw ng panimulan, panalangin sa ating may kapal. Father, Son, the Holy Spirit. Okay. Lord, gabayan niyo po kami sa aming biyahe. Naway maging ligtas at masaya ang aming biyahe punta sa aming pupuntahan. Ganun din po sa aming pag-uwi sa susunod na araw. Panginoon ko, naway gabayan niyo rin po ang aming mga salubong at aming mga kasabay sa aming biyahe. Naway wala pong aberya, wala pong aksidente at wala pong kapamakan na mangyari sa aming Panginoon. At naway hindi po kalungkutan ng aming hatid dito kundi kasiyahan, kaligayahan, magandang memory sa amin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Panibagong adventure na naman po ang hindi sa amin. Sana po ay gawain niyo po kami sa punta at salamat po sa aming mga dala-dala, sa mga pagkain. Nakalaos kami sa araw na ito. Dinadalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Ganun po ang aming mga sa buhay, sa kanyang Lord, gabayan niyo po kami sa aming biyahe. Tinataas po namin sa inyo ang lahat sa mga Jesus. Amen. So guys, simulan tayo sa ating biyahe. So ayan, biyahe na tayo sa ating patutunguhan. Nandun na rin ang ating mga kaibigan, sila Papa P at ang kanyang pamilya dahil nag-celebrate din sila na ang graduation ngayong araw. So, susunod lang tayo sa kanila. Susunod lang tayo sa kanila dahil para makapag-adventure din tayo. So, wala pa tayong tulog pero tulog tayo kanina mga 5 PM hanggang 8 past ng gabi. So, yun, kahit pa paano nakaiglip naman tayo, nakatulog tayo. Sarap-sarap naman tulog natin kahit pa paano. Kaya naman bumiyahe guys. At ang aking mga backup ay patutulugin ko muna dahil sila ay walang tulog. Yan.
Ongoing tayo sa ating biyahe mula dito sa Antipolo papunta sa Quezon Province. Ang dadaanan natin ay Teresa, Morong at Tanay. Yan ang mga dadaanan natin. Pami, Mabitak. So, sana maging ligtas ang biyahe namin at hindi magkaberya sa lahat. Dahil ang oras ngayon ay 3:07 ng madaling araw. Meron tayong ekstrang kasama, biglang sumama sa atin ang kaibigan nating si Paring Dagsy at saka si Chris Mill. Ngayong araw pala ay first time ni Tisay na mabiyahe sa malayo. Parang breaking na lang natin to sa kanya. Odometer kasi ni Tisay ngayon ay nasa 2,150. So talagang medyo bata-bata pa talaga siya. Hindi pa natin siya nababiyahe ng sobrang layo. So ito, matusubukan natin si Tisay ngayon sa malayo. At sana hindi tayo magkaberya kahit kasi sabihin natin bago si Tisay, siyempre hindi pa rin tayo kampante, siyempre, di ba? So tayo babiyahe kasama si Tisay ngayon. So on the way tayo doon, ongoing tayo. Ride safe sa inyo lahat. Dati. So, hindi ko na na-videoan. May clip tayo dito sa may bandang Alaala. Aking mga anak at asawa ay tulog. Makapdi yung mata ko kaya may clip muna ako. So, tuloy tayo sa biyahe guys. Ride safe. Tumal ba tayo doon? So, dito tayo ngayon sa may kabaan ng highway ng Pami. So, cover muna tayo saglit. Nandito tayo sa kabaan ng Pami. Hindi ko alam kung Pami ba to o Mabitak. So, comment nyo na lang sa baba kung ano ba talaga to kasi hindi ako familiar dito sa highway na to. Ito yung mahabang highway dito papunta ng Laguna. Yan yung para papunta ng Real, papunta ng Pagsanhan. Ito yun eh. Ito yung highway na yun. So, stop over lang tayo saglit dito. Then, diretso na tayo sa biyahe. Kasi ang ganda ng ano dito eh. Ganda ng umaga. Sobrang ganda yan. So, gaya na tayo. Let's go! Tuloy-tuloy tayo sa biyahe natin mga outdoors. Siguro yung kasama natin sila Papa P nandun na yun sa location. Mayroon tayo, dito pa lang tayo sa may Pami. Pero okay lang, ini-enjoy lang natin yung biyahe natin. Hindi natin kailangan magmadali. So tara, biyahe na tayo ulit. Maya-maya ay tumawag sa atin ang tropa nating oso na si Pepot dahil
sinabi niya na nandun na daw sila sa location na pupuntahan natin. Nakansana pa lang kami. Sana. Ha? Ana? Sana. Alam. Paglagpas nga ng Luciana ay dumaan muna kami sa Lukban dahil gusto namin tikman ang pinagmamalaki nilang pansit habhab. Sa unang tikim ko nga ay parang kakaiba ang lasa nito, pero habang tumatagal ay parang nakaka-addict at nalalasahan mong talagang napakasarap. Lalo na kung papatneran mo siya ng suka nila dito. Lalo na yung suka nila ay talaga namang napakasarap din. First time ko nga makatikim ng pansit na nilalagyan ng suka. At pag pinagsama mo silang dalawa, ay may kakaibang lasa na hahanap-hanapin mo. Pinakain ko nga rin ang aking panganay na si Rain at talaga namang nagustuhan niya. At di kalayuan ay huminto muna kami para magpahinga. Stopover muna tayo dahil naduduling na ako sa antok. Stay put muna tayo dito. Dito muna tayo sa may bandang Mama Mary. So, iglip muna tayo kasi nakaka-antok talaga. Tulog muna tayo saglit, ha? Pati na rin ang aking mga kasama ay inantok na rin sa biyahe kaya nagpahinga muna kami. Biyahe na tayo ulit. Let's go. Biyahe na tayo ulit, guys. Nakailang punta na nga kami sa lugar na ito at talaga namang binabalik-balikan namin. Ang lugar kasi na dinadaan namin papuntang Pagbilao ay talaga namang nakakamangha at napakaganda ng mga tanawin. Kada magandang lugar nga ay inihintuan namin. Pangarap ko lang naman sa buhay ay maglakbay kasama ang mga mahal ko sa buhay. Yung hindi nagmamadali, hindi nag-iisip ng kinabukasan trabaho, at malaya kung saan kami gustong pumunta. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan lang. At gusto ko sana pag dumating man ang panahon na yun ay nagawa na namin ang mga gusto namin gawin kasama ang aking pamilya. So, nandito na tayo bandang papasok na ng Padre Burgos. At bibili muna tayo ng Turn mga left, gulay then make a natin U-turn. para pagdating doon, hindi na tayo problema sa pagbili ng ating mga kakailanganin doon. So, tara, bili muna tayo, guys. At dumaan muna kami sa Talipapa para bumili ng mga gulay at mga kakailanganin namin. Mahal ba kamatis ngayon, ta? Kamatis po ay 110. 110? Mahal din, ano? Meron ka rin tayo ng parang ano, yung dahon ng sibuyas ba yun, takot? Onion rings, mga ganun. Okay, pre? Po 130. Sige. Pagkatapos nga namin bumili, ay agad na kami bumiyahe papunta sa ating pupuntahan. Ayun, nakabili na tayo ng ating mga bilihin. Bumili tayo ng pusit, mga gulay at yelo. Ang kailanganin natin. So, tara. Let's go. Let's go to the go. Dito pala sa Pagbilao ay meron na rin silang mga solar na katulad sa Zambales. At napakalaking tulong ito para sa mga nakatira dito.
Dito sa Padre Burgos ay papasok ka pa lang ay busog na busog ka na agad sa mga magagandang tanawin. Hindi ko na rin nga mabilang kung ilang beses na kami pumunta dito sa Padre Burgos. Dahil hindi lang naman sa Isla Chica kami nakapunta, kundi sa ibang mga lugar o beach dito sa lugar ng Padre Burgos. Hindi lang kasi mga gandang dagat ang makikita mo dito, kundi pati mga gandang bundok at mga magagandang tanawin at kapatagan. Sa karanasan nga namin sa pagbiyahe sa tuktok na Maxima ay talaga namang nakaka-enjoy, lalo na ang mga bata dahil relax na relax sila sa likod. Maganda to, dapat lang yun. Parang may gano lang. Dati nga, nung una kami pumunta dito, ay wala namang environmental fee. Ngayon ay meron na. At 20 pesos lang naman bawat isang tao. Ang mga bata ay wala na. Madam, sa isa dito po. Pagpasok mo nga ay makikita mo agad ang probinsyang datingan. Pagdating nga namin ay nagbayad na agad kami ng aming entrance fee at inayos na namin ang mga gamit namin para madala sa aming pwestuhan. Kagandahan nga dito sa tuktok na Maxima ay napakaluwag at ang kagandahan nito ay naibababa o naibabagsak ang upuan para makahiga ang mga gustong matulog sa likod. Bukod pa doon ay napakaluwag at napakaraming mga gamit ang pwede isakay. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Oh, anong gagawin? Novi? Baby, nag-uubad yung anak mo. Suswimming ka na? Naligo. Say what you will. Sige, ako na bahala dyan mo. Kailangan ko itong file. Opo. Hindi na nga kami nagsaya ng oras at nag-set up na kami ng aming tent at mga aasikasuhin gamit dito. Dahil medyo late na nga at hindi pa kumakain ng mga bata. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Ang pinaka-exciting part at minsan pinag-aaway namin ni Mrs. ang pagpatayo ng tent. Pero ngayon ay hindi na namin ito pinagtatalunan. Hinahayaan na lang namin at ini-enjoy na lang namin ang bawat oras ng pagtatayo nito. Sa experience ko, kapag minadali mo ang pagtatayo ng tent ay sigurado iinit ang ulo mo. Kaya hayaan mo lang ang bawat oras na dumaloy. Habang tumatagal ay ini-enjoy na lang namin ang pagtatayo ng tent. Kapag nagawa mo yun ay talaga naman na hindi ka magkakaproblema at hindi kayo mag-aaway ng misis mo sa pagtatayo nito. Sa totoo niyan ay hindi naman kami veterano sa mga gantong larangan. Pero syempre sa pamang tumatagal ay matututunan mo rin naman ito. You're more than me. Can't get your Nakita nga ni paring Drew na nahirapan na ako magkabit ng awning or tarp para sa aking tent, kaya tinulungan na rin niya ako magkabit. Si paring Drew ang sinasabi ko sa inyo na kikitain nating kaibigan mula sa Laguna. Dito rin natin siya nakilala sa Isla Chica nung nakaraang natin punta dito at yon ay binlog din natin. At ang isang palpak na nangyari sa akin ay naiwan ko ang mga tali at pegs. Ang mga kinakabit natin mga pegs at tali ay galing kay Drew.
Papasalamat nga tayo sa kanya dahil pinahiram niya tayo nito at may kakabit natin na maayos ang ating tarp. At ang totoo nga niyan ay hindi pa ako ganun kagaling o marunong magkabit ng tarp, kaya nagpaturo na rin tayo sa kanya. At talaga namang nakakuha tayo ng mga technique sa kanya para magkabit ng tarp. At mga gamit natin yon sa mga susunod na camping natin. Malaking pasasalamat ko nga kay paring Drew at naikabit namin ang aking tent ng maayos at maganda. Salamat sa pag-rescue, paring Andrew. 60 odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. Busy sa paglalaro ang bunso kong si Jairos sa kanyang mga laruang sasakyan. Habang busy ang aking mga anak sa paglalaro, ako naman ay nagpahinga at natulog dahil sa sobrang pagod. So ayun, at nakatulog tayo kanina. Ginsing tayo ng ating asawa para maligo. Nandito sila ngayon. Ayun sila. So enjoyin muna natin yung araw na nandito tayo. Siyempre, ano pa bang gagawin natin? Enjoy ng bawat sandali. Jairos! 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 Maya-maya pa ay sumabay na rin ako sa pagligo. Tara, mga ka-outdoors, ligo tayo. Di kalaunan ay nagprepara na tayo ng ating lulutuin para sa hapunan at para dire-diretso na ang relax natin. At nagbigay pa nga sa atin ng pansit ang tropa kong si Pepot. Maraming salamat Pepot sa pansit. Tamang-tama, meron tayong pamerienda habang nagluluto. Pagkatapos natin palamanan ang ating bangos ay sinalang na agad natin to sa ulingan para maluto agad. Yung ilaw, yung mga ilaw ko, puro palpak, ayaw umilaw, yung ibang ilaw. Tapos yung ganto ko, torch ko,
sira, naputol. So, kahit ganun pa man, syempre, tuloy pa rin ang adventure natin, tuloy pa rin ang camping natin, tuloy pa rin ang pagluluto natin. Andiyan naman si Paring Drew, marami na tayong hihiram sa kanya. Baka hanapin ko na siya sa susunod na camping. Yan, so iihaw tayo dito, tapos nagluluto tayo ng sinain dito para sabay na maluluto, para diretso kain na lang tayo. Ayan, so iihaw tayo ng ngosba. At saka ito mamaya igigisa natin para yung tira ng sa bangus pwede natin tong gawing pang toppings. Sarap po. Ngosba. Nakatikim na ba kayo niyan, boss? Ngosba. Tagay tayo ni Boss Drew. Special delivery. Ano to, boss? Lalagyan kita ng ating sa lid? Tatayin ka. Mami ka. Hindi, okay lang po. Thank you po. Salamat. Kala ko naman, lalagyan kita ng atin sa leg, boss. Habang nagluluto nga tayo, ay kakantahan ko muna kayo para hindi kayo mainip. Yeah. Tapos ka na ta, punta ka dyan. At nakaluto na nga tayo ng ating kakainin. Tara, mga ka-outdoors, kain tayo. Napakasarap ng mga gantong oras. Kumakain sa harap ng dagat kasama ang pamilya. Sana madalas namin itong nagagawa. Okay yan. Habang kumakain tayo, nagbigay si Papa P ng inasar. Nagkita kami nila Dag, saka sa amin. Sinati na lang namin. Thank you Papa P sa special inasar mo. So tuturuan tayo ni Boss Drew sa pagtatali. So, yun. Gagawa ka muna ng loop dito. Kunin mo lang to. Pasok mo yung dalawang daliri mo. Ikutin pa gano'n. Ikot pa gano'n. Okay. Tapos kunin mo yung gitna. May loop ka na. So once na may loop ka na, yung dulo, tali mo dito sa peg mo. Nakaikot na. Yun yung maghahatak. So, kung nakaligot na, huwag mo nang babanatin kasi ito madadala pa kasi mataas pa siya. Tukupoy mo na. Ayan. Pag nakabaon na siya, ganun na kakarapin. Ayan na, naiigit natin. Nahatak na. Paano mo siya bubulin? So, ayan. Ito. Ito ko yung dalawang daliri pa rin. Kaya, pwede naman tatlong daliri. Pwede naman dito. Tataas. Malak na siya. Oo nga. Okay. Galing. Ito yung setup niya. Akas.
Para ka lang pwede mag-park ng sasakyan sa loob eh. Oh. Diba? Parang may garahe ka na walang... Kanyari sa bahay ka, wala kang garahe. Pwede na mag-garahe ng sasakyan dito eh. Hindi, alam mo ba? Kunyari, itong setup mo pre, pwede nga ito pang motor camping eh. Yung ears mo, oh. Pagkagising namin ay nakita namin ang anak naming bunso na may maraming pantal. Hindi ko alam kung nahigad siya or na-allergy siya sa mga nakain niya kahapon. Pansamantala muna namin nilagyan ng pulbos ang kanyang balat para hindi muna mangate. Ang tumaba lang siya ng konti. So, good morning sa atin lahat. Nakagising lang namin. Kanina gumising tayo ng mga bandang 6 ng umaga. Then, mga bandang 6:30 or 7, nakaigdip ulit tayo dahil napalaban tayo dun sa tropa natin kabila kagabi. So, bumili muna kami ng taho. At binigyan tayo ni Papa P ng sopa. Sponsored tayo ng pagkain ni Papa P ngayon. Talagang tayo ngayon. Salamat, Papa. It's brought to you by Papa P. Malinam-linam. Ang ulam na malinamnam. Yan, so yung kong to, meron siyang G6PD. Paggising niya dati ng umaga, nagkaroon siya ng mga pantal-pantal, pati hanggang mukha, ayan o, namamaga yung mukha niya. Bakit tamad yung tummy? Where's your tummy? Ito ng boss, ayan o. Ngayon medyo wala Hanggang na. katawan, hanggang puwet niya, ulo. Tinga niya namamaga. Kasi baka may bawal siya nakain, kaya siguro may pagaling. Kagabi natapos kami, siguro mga bandang magta-12. At hindi na rin ako nakapag-video dahil tamang kwentuhan muna kami ng mga at saka ni Boss Drew. Tinuruan niya rin ako kung paano mag-tali. Nalimutan ko nga rin pero at least na-videoan ko yun. Anong ginawa mo ngayong araw? Kumain? Ay, kumain. Tapos, ang gagawin mo pa? Naligo. Sige. Mamaya. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Baby, why won't you talk to Maagang ako nagprepara ng aming kakainin para sa tanghalian. Kasi, pag tanghali kasi ay sobrang init dito. Kaya, nagluto na agad ako at nagprepara ng aming kakainin para pagdating ng tanghalian ay kakain na lang kami. Ang lulutuin ko pala ngayon ay sinabawang cream dory. Inuna ko munang hiwain ang sibuyas. Sumunod ang bawang.
Susunod, ang dahon ng sibuyas. Ang oras ay 9 o'clock na umaga at aga natin mag-prepare. I-prepare na natin yung ating lulutuin mamaya para sa tanghalian. Kasi ang hirap din magluto pag sobrang init. So, lulutuin na natin siya ngayon para mamaya kakainin na lang natin. No? Ready na tayo para sa pagkain. No? Chill-chill na lang tayo mamaya. So, tara, samahan niyo muna ako magluto. Gaya tayo ng bawang. Madali na naman to ilutuin. Gigisahin lang natin siya isa-isa. Bawang ba? Pag nagisa mo na siya, ay ilagay mo na ang cream dory. Yes po. Maya-maya pa ay napansin ko si Boss Drew ay nagpapakap na. Bigyan natin si Boss Drew ng sticker natin para remembrance para papaguhin nila. Tatlo na. So, yun, tara. Pa. Oh, yun no. Yan. Thank you, thank you. Good job, good job. Thank you. Okay, salamat, salamat. Siyempre, bigyan din natin yung tropa natin na malupit na taga Tomato Bill. Oh. Thank you sa sticker. Naka. Ganda ng view dito sa Chica. Yung tipong dito ka lang sa may harap ng tent mo. Ayan. Tapos, ito yung view. Nakapa ako nito kayo. Ayan, no? Kakain ka niyan. Tapos yun yung nasa harap mo. Kanina, katapos na natin kumain, hindi na namin na-videoan yung pagkain namin dahil medyo gutom na nga din kami nung time na yun. So, pagkatapos namin kumain, pagkatapos namin, nagbigay si Tepot ng ng ulam. Ito, apat yan eh, binigay ko kay Dags yung dalawa, tapos sinigenggeng. Grabe. Sige, kakain na. So, kakain ulit kami ngayon. Nagsaing ako ngayon. Ayun, nandun. Andun sa may likod ng container. Saing ako dun. Hoy, bakit po? Yes! Yak! Huwag ka na mas slipper. Lakad na lang ba? Dadao, tayo na madadao. Mamaya, kain ulit kami. Ay, nga pala mga ka-outdoors, meron tayong may sticker na tayo. Pagpagawa tayo ng sticker at may nagbigay sa atin na sponsor ng sticker. Nag-offer siya na baka sakaling pwede daw niya kaming bigyan ng
gawa ng sticker namin. So, syempre, sino ba naman kami para tumanggi, di ba? So, ito, meron na kaming thank you sa'yo, sponsor namin. Ayaw niya kasing banggitin kung sino siya. Salamat po. Eto, nagbigay siya sa amin. Meron din siyang binigay na malaking sticker na ilalagay namin dun kay Tisay. Sa likod or sa gilid namin lalagay, iniisipan namin kung paano. So, sa mga makakasalubong namin, meron na kaming sticker, pwede namin kayong bigyan. So, salamat po, God bless sa nagbigay ng sticker na to. Thank you. Ayan, so, habang nandito tayo, syempre, relax muna tayo. Ito yung ambience natin. Diba? Ayan yung paa mo, nakaganyan ka lang oh. Kahit yung paa mo, hindi na ako nagchichinelas kasi subukan nyo yung parang masama maging madumi yung paa natin eh. Subukan nyo lang maging sa paa nyo, tapat. Ba? Saka ito nga pala yung kaibigan ko si Popo. Naligo ka na, di ba? Di pa? Hello guys. Kinana siya ng pusa, kinalmot sa ulo ng pusa. Bakit ka kinalmot? Ang layo na. Paano napunta sa ulo mo yung pusa? Nakalimut ako. Diba nakaano siya sa... Pa-injection ka na ni papa mo. May bakuna Bukas. naman yan eh. Ha? May bakuna ka na? So ito lang, tamang chill lang tayo dito. Spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? So ayun, kakatapos na din natin maligo. At pati yung anak ko si Jiros, pinaligo na rin namin. At bago tayo umuwi ay matutulog muna tayo. Niglip muna tayo para pag-alis natin ay kompleto yung ating lakas. Hindi tayo antokin sa biyahe. So ito muna yung setup namin ngayon. Ayan. Ayan yung So ayun, tayo nakapag-pack up na. Hindi na natin na-videohan yung pag-pack up natin. Hinihintay na lang din yung aking kasawat, aking panganay na si Ray dahil nag-CFR lang sila bago umalis. Naka-equip tayo at ngayon ay mag pa 5:30 na at ready na tayo para umalis. Biyahe na tayo at siguro hanggang dito na lang tayo. Ano ba yung pag-record? Siguro hanggang dito na lang tayo guys. Sana namang adventure ang ating nagawa ngayong araw. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan na naman tayo na ulit ang pagkakataon mga pag-adventure ngayon. So biyahe na tayo ngayon, pauwi. Boss, thank you. At hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa mga kahit pa paano nanonood sa ating vlog. At mga nagtitiis manood sa ating vlog. At papasalamat kami sa inyo dahil kahit pa paano pinapanood niyo ang aming mga videos. Salamat din dun sa mga nagko-comment sa amin sa mga video namin, sa mga vlog namin. Na-appreciate po namin lahat ng mga comments nyo. Papasalamat din po kami sa inyo dahil may mga concern din kayo tungkol sa amin. At ayun nga, dahil din sa inyo, nagpursige rin kami na magkaroon kami ng
Tok City Sai para makakuha din kami ng aming service para pang pamilya. At hindi na kami magmotor. Hindi ko na may isakay yung mga anak ko sa motor. Yun. At ayun, nagpapasalamat kami sa inyo. Hanggang dito na lang. Sana sa susunod na video ay manood ulit kayo sa amin. At syempre, lagi niyong tatandaan, kahit gaano kahirap yung buhay, gawin niyo pa rin maging masaya. Pilitin niyo pa rin maging masaya kasama ang pamilya niyo. And always remember, God is good All the time! Ang ganda naman. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Arangkada na, tara na't bumiyahe. City sayang tuk-tuk, game sa adventure. May dalang tent at lutong baon, outdoor cruises ready sa bakasyon. Sa daang paliko, bundok ang tanaw, hangin ang kausap, ulap ang galaw. Sa ilalim ng araw, pawis man ay okay. Basta't sama-sama, walang sablay. Walang signal, walang istorbo, kundi kuliglig at hangin ang kasama mo. Sa bawat liko ng daan, mas lumalakas ang tawanan. Camping sa gitna ng kalikasan, kasama si Tisay sa lakbay natin. Outdoor cruises, sama-sama, sa ilalim ng tala, may ligaya. Sa apoy ng gabi, kwentuhan ay solid. Sa umaga'y kape, tanaw ang bukid. Nature vibe na walang kapantay. Dito ang puso'y tunay na buhay.